911, saan ang emerhensiya ninyo? Binarin ng apo ko ang tatay niya dito sa itaas. Sabi mo, pinaril ng apo mo ang anak mo? Oo. Pwedeng papuntahin ng tao dito. Alam mo ba kung nasaan ang apo mo? Hindi, tumakbo siya pabalik doon at sumakay sa kotse kasama ang mama niya. Binaril lang nga po anak niya. Nasa itaas ang anak niya. Mag-aalas 3 ng hapon sa Milwaukee, Wisconsin, nang rumesponde ang pulis sa apartment matapos may tumawag na nagsabing binaril ng binatilyo ang kanyang ama. 1,100 at 11 ito ang Atkinson Unit 8. May pasukan dito, may pasukan tayo dito. Tumawid ka sa kalsada. Dito ay. Hindi na Arbuda. Tumakbo ba ang bumaril? Nasaan ang tumakbo? Nasaan siya? Walang sapatos doon sa taas? Labing isa. Kailangan natin tingnan. Kailangan ito tumakbo ng madalas para magpatuloy sa pagkain. Kung hindi, hindi ito magiging masarap. Ang anak na lalaki. Hindi ako sigurado. Sa palagay ko siya ang anak na lalaki. Labing isa. Atkinson, hindi kami. Ang medical at kami. O Tom, pasensya na sa CPR. CPR. Meron ba tayo? May crime scene tayo. Hindi, tayo ay si Lola. Kuninin mo dito. May ibang tao ba sa bahay? Clear an apartment. Clear na ang apartment. Pasensya na, pag sakaling sumama ka sa akin, Ronald. Maraming basyo sa kung saan-saan. Siguro mga 30. 4 na po. Maaari mo bang tawagin ng tao? Nasa akin ang baril dito mismo. Gusto mo bang gawin yon? May baril tayo dito. May nag-cover tayong baril dito. Natagpuan ng pulisya sa loob si Corey Williams Sr., 47 taong gulang na may maraming tama ng bala sa katawan. Tinangkang iligtas ng mga unang rumesponde ang biktima, ngunit idineklara siyang patay sa pinangyarihan makalipas ng ilang sandali. Sunod, nasuri ng mga pulis ang sitwasyon at nakausap ang mga posibleng saksi. Nasaan si Lola? Walang tao sa apartment. Labing isa, Atkinson. Atkinson. Nasaan ang unang sapsi? Labing isa, ito si Atkinson. Ang lolo, kung sino man ang nasa ibaba, ay nagsabi na ngayon lang niya ito nalaman. Ngayon lang niya ito nalaman. May hindi bababa sa 10 basyo dito. Oo, may mga projectile kahit saan. Gusto mo ba ako ay magdala nito? May naririnig ka ba? Narinig ko lang, sinara ko agad pinto ko. Nasa kwarto ako. Binaril siya. Kilala mo ba ang kapitbahay mo? Corey? Corey Williams. Oo, patay na yun dyan. Tatay niya yan. Labing isa. Si Atkinson. Kilala mo ba ang anak niya? Hindi. Ikaw si Jesus. Ay, puta ang ina. Sige. Labing isa, si Atkinson labing isa, ito ay sige. Mabilis na nakilala ng pulisya ang suspect bilang si Corey Williams Jr., 18 taong gulang anak ng biktima, na kasalukuyang nawawala. Maraming tama ng bala sa dibdib. Alam mo na ba kung ilan? Based na sa party name, siyam ang tama niya sa dibdib. May 2 o 3 pa sa kaliwang braso. May 2 o 3 pa. Elvis, Ito, si Atkinson. Ako? Hindi ko alam sinabi niya, pero Palagay ko, dito nakatira yung isa. Gusto ko, really didn't notice that yung anak at yung nanay niya. Pinaalis sila mula sa ibang lugar. naisip niya, At ngayon, posible na yun. May dala siyang bagahe palabas. yung bata ang may dala. Pero sabi niya, may 5 hanggang 6 pa rin mga bata na sa kanya. Ang weird nun, kakaiba talaga.
Kaya ngayon ang tanong, pero sabi ng apo, siya raw ang bumaril sa kanya. Habang nagsisimula ng mangalap ng impormasyon ang mga opisyal, nalaman nila na di umano'y tumakas ang suspect kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Maya-maya, nakita natin ang baril na nakuha sa lugar. Ang mismong baril ay isang Smith Wesson. Oo, 700 na may ALS. Nakita ng pulisya ang isang 9 mm semi-automatic na handgun malapit sa katawan, ayon sa ulat. Napansin din ng mga investigador ang 11 basyon ng bala sa paligid ng apartment. Maya-maya, napansin ng mga pulis ang ilang kahina-hinalang dokumento sa lugar. Mukhang humihingi siya ng kustodya. Interesante. Sinusubukan niyang makuha ang kustodya ng nanay niya dahil nawalan nito ng tirahan. Pati na rin siguro ang tatay niya. Mabilis. Isang nagarang emergency injunction. Posible. Tandaan mo ito para sa susunod. Sunod, lumipas ang mga 2 oras bago natunto ng suspect sa isa pang apartment ng kamag-anak at hinarap ng mga US Marshal. Corey Williams! Ito ang pulisya ng Milwaukee! Buksan mo ang pinto! Corey! Buksan ang pinto! Labing isa. Buksan mo ang pinto o sisirain ito! Bukas na! Buksan mo na ito ngayon! Anong sinasabi niya? Hindi ko siya marinig. Tumakbo ka sa likod na pinto o kung saan man. Ipakita mo mga kamay mo! Corey! Lumabas ka, Corey! Lumabas ka! Lumapit ka! Nasa loob ng bata, sir. Umakyat ka na! Sige, Corey. Nandito na ang baby! At tayo lahat! Aalis na tayo! Kinilala ng pulisya ang suspect na si Corey D. Williams. Binatilyong pinaghihinalaang pumatay sa kanyang ama ilang oras na ang nakalipas. Pag-iisa si Atkinson. 1,100 at 11 ito, si Atkinson! Dinala si Corey Jr. sa istasyon ng pulisya kung saan tinanong siya ng mga detektib. Sino-sino ang nakatira sa gusaling yon sa kanto ng 11th and Hankinson? Ang aking ama. Pagkatapos, sandali ring inalagaan ng mga nakababata kong kapatid na babae. Nagpaiwan ka ba dun mag-isa? Sandali lang. Sige. Gaano katagal, mula kailan hanggang kailan ka tumira doon? Gaya ng sinabi ko, mga 3 buwan. Naalala mo ba gaano nakatagal yon? Hindi. Alam mo, kahit 1, 2 o 3 taon na ang lumipas. Mga 2 linggo na ang nakalipas. Umalis ka na doon, mga 2 linggo na ang nakakaraan. Oo, pinalayas niya ako. Sige. Tama ang narinig mo. Ayon kay Corey, pinalaya siya ng tatay niya mula sa apartment 2 linggo bago ang pamamaril. Pahayag na pumukaw sa interes ng mga investigador. Ituloy natin. Sabi mo, pinalayas ka ilang linggo nang nakalipas. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit? May pinapagawa siya sa akin. Tumanggi ako, kaya pinalayas niya ako. Sige. Naalala mo ba kung anong pinapagawa niya sa'yo? Sinasabi niya sa'yo na sabihin mo sa nanay ko ang isang bagay. Tumanggi ako, kaya pinalayas niya ako nung gabi. Tandaan mo ba ang gusto niyang ipasabi sa nanay mo? Hindi. Bakit kayo pumunta doon kahapon? Sinusubukan silang kunin ng nanay ko. Sinusubukan niya kumuha ng police escort at sinabi sa kanya na pumunta muna doon at subukan kunin sila bago siya kumuha ng escort. Pero nahuli niya sila minsan. Sinabihan siyang pumunta at kunin sila. Pero kung tumanggi, dadamputin nila siya. Lalabas siya at tatawag ulit. Kukuha rin ng police escort. Gusto ng nanay mo kunin lahat ng natitirang bata doon. Kaya bukod sa ate mo, ikaw at iba pang bata ay nandoon. Oo. Sabi ni Corey, siya at ang nanay niya ay pumunta sa apartment para sunduin ang mga kapatid matapos ang issue sa kustodiya. Malalaman pa natin ang higit patungkol dyan mamaya. Ngayon, nais malaman ng mga investigador kung ano talaga ang humantong sa pamamaril. Pagdating ninyo doon, kumakatok ba kayo or anong proseso? Pumunta kami sa pinto at pinindot ang doorbell ng lolo para papasukin kami. Di kami pinapasok kaya umikot kami sa likod. Parang may isang... Nandun ba ang tatay mo? Hindi.
Sige, ibig sabihin, wala siya sa bahay nung dumating kayo doon. Gaano katagal nyo sa tingin naghintay bago lumabas ang tatay nyo? Mga 5 hanggang 10 minuto, baka 20. Sige, kung kaya mong ipaliwanag ang nangyari. Pero, nung pumasok siya, pumasok siya ulit sa harapang pinto. Kinukuha ko ang mga gamit ko, inilalagay sa kanyang maleta, tulad ng computer ko at mga damit ko. Pumasok siya at nagsimula akong makipagtalo. Tapos nakisali ako at sinabi ko lang sa kanya na, "Tumabi, hayaan mo kaming umalis." Sinimulan niya akong hawakan. Ibig kong sabihin, dito mismo, hinahagis-hagis niya ako. At sa puntong ito, may hawak na siyang baril sa kamay niya. Anong sinasabi niya sa'yo habang nangyayari ito? Hindi ko na maalala. Minumura niya ako, sigurado ako dun. Sinasabihan niya ako na may respeto ako. At nasaan ang iba habang nangyayari ito? Nandun lang sila sa tabi ko. Tinatangkang alisin ang kamay niya sa kaweli ko. So lahat ay nasa sala? Oo. Nung sinabi mong inihagis ka, pwede mo bang ilarawan kung paano kanya inihagis? Parang isang kamay lang, parang hindi naman ako binubuhat, kundi parang iniikot-ikot lang ako. Sige. Parang... Alam mo na ba ang mangyayari ngayon? At pinaiikot niya ako papunta sa dining room, parang sa mesa sa dining room. Pinaikot niya ako ron at nandun na ako. Alam ko mahirap talaga ito, pare. Hindi ko talaga mailagay ang sarili ko sa posisyon mo. Inililipat niya ako papunta sa mesa. At may firearms sa mesa o baril. Oo, kinuha ko ito at binaril ko siya. Inamin ni Cory na binaril niya ang ama sa umano'y alitan, pero patuloy pa rin ang investigasyon ng mga detektib. Ano ang nangyari pagkatapos noon? Umalis lang siya. Tinawagan ng nanay ko ang pulis. At pagkatapos ay umalis kami. Sumama ba ang mga kapatid mo sa'yo? Sa kotse ba? Oo. Umalis agad sila nung nangyari yon. Parang tumakbo pa sila. Sige. Naalala mo ba kung sino nagmaneho? Si nanay. Sige. Pagkatapos mong paputukin ng baril, anong ginawa ng tatay mo? Anong ginawa ng tatay mo? Bumagsak siya. Sige. May sinabi ba siya? Wala. At pagkatapos, sa tingin mo ba, nung natapos ka magpaputok, sa tingin mo ba, walang laman yon? Hindi ko na maalala. Oo, malamang. Ngayon, hinarap ng mga investigador si Cory Jr. gamit ang bagong impormasyong hindi raw tugma sa kanyang kwento. Pwede mo bang subukang alalahanin kung ilang beses kang nagpaputok? Halimbawa, higit ba sa 5 o mas mababa sa 5? Lord. Mas higit o mas mababa sa 10? Higit sa 5. Pakiramdam ko ganun. Sige, kaya 5 hanggang 10. Sige, higit ba sa 10 o naalala mo ba? Hindi ko naalala. Sige. At nung bumagsak ang tatay mo, nagpatuloy ka bang mag-shoot base sa pagkakaalala mo? Hindi. Hindi? Hindi. Nang bumagsak ka, tapos lang lahat. Sige. Magdadala kami ng ilang larawan at tinanong namin iyon dahil may dahilan. Sa pinangyarihan ng krimen kung saan siya natagpuan, may mga basyo ng bala sa paligid niya. Ako nga. Hindi. Isa sa mga bagay na ikinababala ko ay na baka lumabas sa autopsy na posibleng tinamaan pa siya habang nakahiga na siya sa lupa. Kung ganun nga nangyari, gusto ko lang mauna ron. Alamin kung bakit nangyari yon. Mas pahalagahan ko kung may papaliwanag mo kung bakit kaysa may marinig akong isang bersyon na yon at saka ko pa malaman niyang kalaunan.
Dahil hindi kita tinatawag na sinungaling kahit kailan. Sinusubukan ko lang. Gusto ko lang malaman agad at maintindihan kung ano talagang mangyari. At tapos na ako. Sige. Alam ko mabigat ito. Marami kami nasabi sa'yo pero... Tinapos ni Cory ang interview at ikinulong dahil sa second-degree reckless homicide at paggamit ng mapanganib na sandata. Sumunod, dinala ng investigador ang ina ni Cory na umano'y naghatid sa kanya mula sa lugar. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya. Pero kailangan pa nating maintindihan na mas mabuti kung ano talagang nangyari. Sa tingin ko, sinabi mo kahapon sa kanya ang posibleng motibo ng pamimeke niya ng pirma mo. Oh, totoo ba yan? Oo, hindi naman yun ang motibo, pero yun ang naging dahilan kung bakit ako pumunta doon. Kahit gusto ko talaga pumunta doon. Pero nung natanggap ko na yung tawag na yun, parang, oo, kailangan ko nang pumunta na talaga roon. Kasi sa puntong ito, pakiramdam ko, sumusobra na siya sa mga ginagawa niya. Ang dami niyang ginagawa. Kaya nung tumawag sila at sinabing pineke niya ang pirma ko, sabi ko, pupunta ako agad doon at kukunin ko sila. Kasi hindi mo pwedeng asikasuhin ang mga papeles sa korte at pirmahan doon ang pangalan ko. Tapos sabihing opisyal iyon. Ayon sa nanay ng suspect, sinabi ng estado na umano'y pineke ng dati niyang asawa ang pirma niya sa mga dokumento ng kustodiya, kaya pumunta siya sa apartment. Doon niya balak kunin ang mga anak niya na pansamantalang nakikitira sa kanilang ama habang naghahanap siya ng matitirhan. Parang tinatakot na niya ako noon na umakyat para ayusin ang mga papeles ng kustodiya at iba pa. Bakit? Kailangan ko lang ng tulong mo, bantayan ng mga bata hanggang makahanap ako ng matitirhan. Yung ba'y tungkol sa pagbigay mo ng lahat ng karapatan sa kanya sa mga bata? O ano kalagay yung mga papeles na yon? Wala akong ideya kasi hindi ko nabasa at hindi rin nila sinabi kung ano yon. Sa tingin ko, tungkol yon sa pagbitaw ko ng lahat ng karapatan ko sa kanya. Bakit niya gagawin yun? Wala akong alam kasi hindi nga niya maalagaan sarili niya. Binala ko na lang sila sa bahay ng tatay nila tapos naghintay ako sa kotse. Kailangan ko lang palaga siya noon para alagaan ng mga bata. Hindi ko naman sila iniiwan o pinababayaan kaya hindi ganoon. At ilan ang mga anak mo, hindi mo na kailangang pangalanan. Ilan ang mga anak mo kay Cory? Magkasama, 6 ang mga anak namin dahil 2 doon ay hindi kanya. Sige, alam ko na may mga bahagi kang hindi nabanggit at alam naming may mas marami pang dapat ipaliwanag. Maiintindihan ko. Natatakot ka. Issue ito ng tiwala. Noon, hindi mo pa siya nakausap. Ngayon, pangalawang beses mo na siyang kausap sa interview. Mike, hindi ka namin dadayin. Gusto lang namin malaman ng kwento. Alam mo ba nangyari kay Cory? Hindi, tulad na sinabi ko, napalabas ako ng pinto, doon na nangyari lahat. Paglabas ko sa hallway, narinig ko ang putok ng baril, lumingon ako at nakita ko si Ginoong Williams na nakahiga sa sahig. At pagkatapos ay nakatanggap ka ng balita na mayroong peking pirma. At pagkatapos, anong ginawa mo sunod? At doon ko na sinuot ang damit ko at pagkatapos ay pumunta ako, tumawag ako, hindi. Kinunta ko si Cory, sabi ko, hoy, magbihis na kayo kasi gusto kong pumunta doon at kunin ang mga bata o kung ano man. Kasi sobra na ang ginagawa ng tatay ninyo. Kaya gusto ko lang na pumunta kayo. Kayo na ang sumama sa inyong Gino. Kausapin mo ang anak mo. Cory. Oh, Cory Jr. Tinanong ko lang, pwede ka bang sumama sa baba para sa kaligtasan? Kukunin ko ang mga bata. Pagdatanggap ko ng tawag mula sa korte, tumawag ako sa hindi pang emergency na linya ng pulis para alamin paano kumuha ng police escort. Sinabi nilang pumunta muna ako roon at subukan. At kung kailangan kong nga sa lugar, at kung susubukan ko muna, at kung hindi niya ibigay agad sa akin ang mga bata, babalik ako sa kotse at tatawagan ko sila at lalabas sila para samahan ako. At yun talaga ang plano kong gawin. Dinala ko ang mga anak ko para sa kaligtasan kasi may history kami ni Cory ng domestic violence. Baka may gawin siyang masama na nakarecord naman. Oo, kung sakaling maisipan niyang saktan ako, dinala ko lang ang mga anak kong lalaki para makatulong na mapakalma ang sitwasyon. Pagdating ko doon, wala siya, kaya sinimulan ko na silang bihisan at ihanda. Pero habang ginagawa ko yon, dumating siya sa gitna ng lahat ng yon at pagkatapos, hindi na niya ginawa. Alam ba niya na pupunta ka ron? Hindi. Hindi. Sige, nagulat ako. Siguro kaya siya nagulat na andoon ka. Oo, sige. Tapos sabi ko lang, alam mo yun, kukunin ko lang ang mga bata. Tapos sabi niya, hindi mo pwedeng gawin yan. Pinapakita niya sa akin yung papel na pinek niya. Sabi ko, kilala kita. Papel lang yan na alam kong kinuha mo lang online, pinrint, pinirmahan at dinala sa korte. Hindi yan totoo. Alam mo, hindi yan tunay.
Kaya sabi ko, alam mo yon, sabi niya, hindi ka pa rin aalis. Hindi ka aalis. Hindi ka aalis. Sabi ko, aalis ako. Pero nung oras na yon, papunta na sana ako sa kotse ko. Sasabihin ko na sana sa mga bata, tara na, alis na tayo. At papunta na sana ako sa kotse ko para tawagin ng escort. Pero bago ko pa maduwa yon, biglang lumala ang lahat ng nangyayari. Ano yung naging mitsa ng lahat? Hindi, ang naging mitsa ay nung nag-uusap kami ni Cory Sr. Tapos, sumingit si Cory Jr. at sinabi niya sa kanya na parang, hayaan mo na kami. Parang ganun yung ibig sabihin. Hayaan mo na kami, tumabi ka, palampasin mo kami. At pagkatapos nun, nagsimula na silang magbangayan at nagkagulo na sila. Kailangan kong mamagitan ng 2 beses para awatin sila. Sino-sino ang nasa apartment kapag nag-aaway sila? Lahat kami. Tapos pinapalabas ko yung maliliit kong anak sa hallway. Sino yung lahat? Pakibanggit mo lang ang mga pangalan nila. Ako at lahat ng 8 anak ko at si Cory Sr. Gano'n ka katagal sa hallway? Parang 1 segundo lang. Pagkalabas ko ng pinto sa hallway, biglang bam, 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 bam. Doon ko narinig yon. Bumalik agad ako, hindi ako nadlakad ng matagal. Hindi, walang ama ang mga anak ko. Paano ka nagkaroon ng tatay? Nayon, kinompronta ng mga detective ang ina ng suspect dahil sa impormasyon na hindi tugma sa una niyang kwento. Narito ang tanong pa para sa'yo. Sino? Sino ang may baril nung araw na yon? Hindi ko nakita ang mga baril. Hindi ko sila nakita. Sinabi nilang meron sila pero wala akong nakitang baril. Hindi ko ito nakita. Isa pa itong problema. Sa apartment, nakita mo ba si Cory Jr. o Cory Sr. na kasama ang lalaki? Hindi. Nang pumunta ako sa banyo, yun na siguro ang oras na kinuha ni Cory ang baril. At hindi ko pa rin ito nakita. Hindi ko nga alam na may dala siya. Hindi ko nakita na may kumuha ng baril. Wala akong nakita kahit isang baril. Wala talaga. Kaya hindi ko maintindihan kung paano nabaril si Ginoong Williams. Wala talaga akong nakita kahit isang baril. Maraming beses siyang nabaril. Alam mo ba yon? Narinig ko lahat ng putok habang nasa hallway ako. Doon ko narinig ang mga putok sa hallway. Bumalik ako agad. Gaya ng sinabi ko, nung narinig ko ang mga putok, bumalik ako at nakita ko na ang nangyayari. Sabi ko hindi at sumigaw ako. Sumigaw ako parang, Cory, anong nangyayari? Anong nangyayari? Anong ginawa mo? Ano sinabi niya? Hindi ko maalala ang sinabi niya. Parang wala naman siyang sinabi. Sino ang unang pumasok sa apartment? Nasa labas ka ba? Ako ang unang pumasok ulit, tsaka siya sumunod sa likod ko. At anong ginawa nito? Hindi ko na maalala. Parang blanco na lang lahat sa akin na yon. Kailangan nating maging tapat dito. Oo, nangyayari na ang lahat. Makinig ka. Yung sinasabi mong wala kang nakitang kahit anong baril, malayang-malayo yun sa totoo. Tama, at yun ang sinasabi ko. Hindi ko nakita ang baril nung nasa hallway na ako at bumalik ako sa loob. Hindi ko alam kung itinago niya ito sa ilalim ng kanyang damit, itinapon o ano paman. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya rito. Hindi ko nakita pero alam pong nangyari. Kung ikaw na una ron, nakita mo rin sana. Sinasabi sa atin ni Eden na nakuha niya ito. Kaya kung nauna ka sa kanya, ibig sabihin sumusunod lang siya sa'yo. Tama ba? Sabi niya, malinaw niyang nakita si Cory na nakatayo. At hawak pa rin ang baril na nakatutok kay Cory. Yun ang parte na hindi ko naalala. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko yun nakita, Kurt. Ito ang baril na nakita ko. Na yun na iniisip ko, ito talaga ang baril na nakita ko. Hindi ko maalala ang 2 baril na ito. Sige. Ayos lang. Saan mo nakita? At ito ang isa na may note, si Atkinson. 1,000, 100 at 11. At saan mo nakita yon? Ito ang nakita ko sa kamay ni Cory. Yan ang nakita ko. Yan ang nakita ko. Alam mo, hindi ko na maalala. Parang yan lang ang nakita ko kasi parang lahat ay magulo at nawalan ako ng malay. Narinig ko ang putok ng baril, pero wala akong nakitang baril. Iniisip ko na ngayon. Ito ang baril na nakita ko. Pwede bang may kasama ako rito na magre-representa sa akin? Nandito ka dahil sa pagtulong sa isang kriminal. Wala naman akong tinutulungan. Sa tingin ko, hindi niya kailangan sinabi sa'yo. Kaya tiyak na hindi ka kumain. Para lang alam mo. Wala akong kinain. Tapos pumasok din ako sa eskwela, may dala akong skis. Hindi ko sinusubukang siguraduhin na hindi makulong si Cory o kung anuman. Hindi ko tinutulungan ng isang pugante o kung anuman. Batay sa rekord ng korte, kalaunan ay tumanggap si Cory ng kasunduan sa pagamin ng sala at umamin sa kasalanan ng pagpatay dahil sa kapabayaang paghawak ng mapanganib na sandata o pampasabog. Hinatulan siya ng 5-8 taon sa Pasilidad Koreksyonal ng Estado.
ngunit ipinagpaliban ng hukom ang sentensya at nagtakda ng 5 taong probation kaya nailigtas ang binatilyo sa matagal na pagkakakulong. Mag-subscribe na yon para mabilis makuha ang latest balita mula sa Law and Crime Bodycam.